Hello everyone, welcome to our free webinar for digital products. And bago ang lahat, papakilala ko muna ang sarili ko. I am Rose, nurse by profession, former call center agent, a full-time digital seller, mother and wife. So nandito kayo kasi curious kayo kung paano ba kumita kay digital products o sa pagbebenta ng mga digitals. So ano nga ba ang digital products? It is a digital form, meaning walang physical product na makikita or wala kang physical product na makukuha. Lahat to ay easy access sa online. Pwede ma-access sa phone, laptop, computer, or kung meron kang tablet, pwede din. And it is created by any profession with skills and passion. Marami ng seller ang gumagawa nito sa Rocket PH. Yan. Di-discuss ko yan sa ibang slides or sa ibang webinar. Hindi mo kailangang IT profession para makagawa ka ng mga templates or slides sa Canva. As long as marunong kang mag-design or mag-create ng mga anything templates or planners, you're good to go. And it is educational content or creative works. Pwede siyang gamitin para magturo like dito. And can be sold repeatedly. Kahit gumawa ka ng isang beses or twice, pwede mo siyang ibenta ng unlimited times. Ganun siya kaganda. And why sell digital products? So, since digital nga siya, ang magiging puhunan mo lang dito is yung time and effort mo para mag-produce ng mga templates or ng mga spreadsheets na magagamit ng mga consumers. High profit margin. Ang kailangan mo lang dito is internet, access sa laptop or computer. Kahit yung simpleng mga desktop lang na hindi high-end or tablet, pwede na. Minimal na gamit pero malaki ang income, malaki ang kikitain mo. Automated sales, passive income. Wala kang kailangang bantayan dito as long as nakagawa ka na ng isang content or dalawa or kahit 5 at naka-generate na siya, kailangan lang kailangan lang magbayad ng buyer mo at nandun na yun, tuloy-tuloy na yung process nun at papasok na siya sa account mo nang wala kang binabantayan. Flexible pricing. Pwede mo siyang i-offer sa client mo ng one-time subscription lang like yung mga online courses na as bundles na madaling ma-access ni client. Faster product development. Since online nga siya, digital, mabilis mo siyang magagawa or like hindi ka aabot ng 2 to 3 days depende sa kung paano mo siya gagawin. Kung marami kang oras, pwedeng 30 minutes to 1 hour natapos mo na siya. Mabilis lang siya compared sa physical product na kailangan mo ng araw or linggo para dumating yung product mo. Creative freedom, wala kang kailangan sunding boss. Ikaw mismo ang gagawa. Magre-reach out lang sila sa'yo at gagawin mo yung gusto nila at kahit anong klase ng shape pa yan, kung templates or ebooks or videos or applications or graphic design, pwede. And why do people buy digital products? Dahil ngayon is super modern na, mas madali kasi siyang i-access. As long as may access ka may connection ka, internet, wifi ka, meron kang data, pwede mo na siyang i-download, pwede mo na siyang ma-access sa phone mo. Convenience. Wala ka nang kailangang intinding babayarang shipping fee or deliveries, delays, or nasirang package, butas na plastic, kasi ano na siya, digital na siya. Wala ka lang intindihing mga damage sa product mo.
Da-download mo lang siya and yun na. Value for money. Compared sa bibili ka ng mga magazine or yung mga physical product like libro na napakabibigat ngayon, na mahirap bitbitin, bibili ka lang ng mga makuha mo na siya as PDF, basta may cellphone ka, pwede mo na siya i-access. Customizability and reusability, pwede mo siyang ulit-ulitin, pwede i-edit mo lang, copy-paste, ikaw na depende sa preference mo. Learning and personal growth. Since digital nga siya, mas mabilis kang makakakuha ng tips kung paano or mag-enroll ka lang sa online courses na marami namang nag-o-offer ng ganyan sa mga sellers kay Rocket PH. Mabilis ka nang matuto kung paano ang tamang pag-handle ng expenses mo, finances mo, or tutorials kung paano mag-bake. Marami na siya at accessible na siya sa internet. Variety and niche content. Malawak ang cover ni Canva. Pwede kang matutong pwede siya sa ebooks, sa templates, planners, kahit nga diary or journal, or videos. Marami siyang content. Marami kang pwedeng i-produce. Eco-friendly choice. Since digital nga siya, hindi mo kailangang magtapon ng mga packaging, hindi ka matatambakan ng mga papel, mga boxes, ganyan. Ang kailangan mo lang, cellphone, tablet, or laptop. You're good to go. Continuous updates and improvements. Since digital nga siya, kailangan lang niyang maraming applications ang nag-step update para sa mga consumers na maiwasan yung paglalag or dahil nga maraming gumagamit. Like GCash. Consistent yung pag-update niya ng system para mas mabilis ang access ng mga tao since ang dami na natin gumagamit ng GCash or Paymaya. Pwede mo i-customize or personalize depende sa choice mo. Trend-driven purchases. Ay mga business owners, wala na silang time para mag-file pa ng mga stocks nila. Ang gagawin na lang nila is pumili ng mga templates para ma-access nila yung mga inventories nila, yung mga stocks nila. Kasi marami pa naman ang hindi gumagamit talaga ng yung pinagko-combine yung online business at sa shop, sa mga stocks nila. Kaya pabor sa kanila na may mga ganito klaseng mga products na online na, mga digital products. Community and support. Isa dito mga examples si View at si Netflix na bago mo siya gamitin, kailangan mo muna ng subscription. At specialized tools for business and creativity. May mga applications kasi na specialized sila sa pag-i-edit like si CapCut. May mga tools sila para mag-animate ng mga videos para mas high definition at i-animate nila yung mga videos na kailangang cinematic, ganun. Financial savings and efficiency. Siyempre, kung saan ka makakamura at maganda pa naman yung quality, dun tayo, di ba? Minimal space requirements. Hindi ka kasi matatambakan dito ng mga gamit. Unlike kapag digital lang, nandyan lang. Basta may cellphone ka, you're good to go. Ito na, pinakaabangan ng lahat. Kung paano kumita. Kung paano magkaroon ng habang naka full-time ka, pwede ka palang kumita sa digital products. Choose the right niche. Dito dapat alam mo kung ano yung topic mo, kung paano ka makatulong sa mga clients mo para hindi sila maguluhan. Usually, ganito yung nangyayari lalay pa ba tayo sa akin? Kasi usually, pag may nakikita akong gusto nila ng mga ganitong videos, gagawa ako ng mga videos, mag-edit ako kay CapCut or sa mga applications na mura lang. Murang mag-subscribe. And then, meron na namang bago sa TikTok, jump na naman into another one.
ano lang, be consistent lang sa niche mo, sa target topic mo. Kung saan ka mag-i-stand out or kung saan ka sisikat or makikilala. Create high quality digital products. Madali kang kikita kung maganda ang item mo, kung maganda yung quality ng ibibigay mo sa market. Kasi hinahanap ng tao yung kung maganda ang presentation mo. And platforms to sell like Etsy, Gumroad, Rocket PH, or meron pa sa Shopify na hindi naman masyado kasi ano pang international siya. When it comes to Etsy and Rocket PH, meron silang difference. Kay Etsy, dapat 18 years old and above ka. Hindi, hindi allowed ang mga students or mga working students. Like, unlike kay Rocket PH, no minimum age required. Kay Etsy, kailangan mo ng TIN ID at debit card. Ito naranasan kong gumawa dito ng account kaya hindi ko na natuloy kasi ang dami nilang nagkaroon ako ng problema sa bank account ko na kailangan na-access mo siya sa phone. So, kailangan mo siya ng parang confirmation code something. Si Rocket PH, kailangan mo ng isang valid ID at bank account or GCash or Paymaya. Pwede ka na kumita. And kay Etsy, meron siyang setup fee na $15 or 20 cents per listing or 11 pesos sa isang product listing lang. Kay Rocket PH, wala kang kailangang bayaran. As long as mayroon kang product at makakabenta ka na at marunong kang mag-market. So ito, si set competitive pricing. Dito ako nagkakaroon ng parang doubt kasi marami na ngayong may tendency kasi na may mga instances na may kapareho ka ng niche pero mas mura yung kanya or mas mahal yung sa'yo. Depende na lang. And meron din ako nakikita sa Facebook na sobrang ang dami niyang bundles pero ang cost lang niya is 140, minsan 30 pesos. Hindi, minsan 99 pesos, 60 pesos. Parang nakaka-degrade siya ng parang made-degrade ka minsan na kasi nag-effort ka. Kung paano mo siya lalagyan ng ipa-price is siguro kung paano mo siya ginawa. At alam mo yung value mo sa sarili mo na nagawa mo siya, na may effort ka, na binigay mo yung time mo, effort, at hindi lang basta kumita ka lang basta mag-produce ka lang para kumita. Ganon siya. Market your digital products. Maraming paraan para mag-market ng products. Since digital nga siya, online, like social media, Instagram, Facebook, or Pinterest, or TikTok. Mostly, mas marami ng mga tao ngayon na mas mabilis kumita sa TikTok. And offer discounts and bundles like, ang usong-usong ngayon kahit sa mall, yung mga 50% off, and yung mga 30%, mga bundles na ginagamit nila. And use paid ads to target marketing. Kasi si Meta, masyado rin siya mautak. Kapag nag-post ka niyan sa internet, hindi na ibibigay lahat. Kailangan mong mag-boost para makarating siya sa thousands and millions of viewers. Ganun siya. Katalino. And use of affiliate marketing. When it comes to affiliate marketing, dito pumapasok si Gumroad or si TikTok. Once na nag-promote ka ng product, nag-reach out ka sa mga influencers, wala silang kailangang bayaran. Yun ang right word. Wala silang kailangang bayaran. Bibigyan mo lang sila ng product, pero in return, meron silang kita, commissions. Ganyan kumikita si TikTok. Kaya usually, ang mga viewers ng TikTok kung tambay ka sa TikTok, marami sila. Sell to existing customers. Example nito, bumili sila ng e-book sa'yo.
Tapos kapag naman nakita mo may kailangan siya na related sa ebook na yun na hinahanap niya, pwede mo siyang i-offer ng same product pero discounted or naka-bundle na or premium. Gano'n mo siya puwedeng ibenta. Yan, platforms like Etsy, Gumroad, Rocket.ph, Shopify. Yung sa Rocket.ph, free 'to. Yan, set competitive pricing. Bundles. Ito na, methods and tips to successfully market your digital products. Ito common 'to sa kung mahilig kayo sa online, kung tambay kayo sa online. Build a strong online presence. Ang gagamitin niyo dapat dito is yung account niyo like, kung meron ka ng website, puwede mo siyang ilagay sa website mo para mas ma-access. Para talagang credible kang seller. Or kung meron kang blog or YouTube, puwede mo siyang ilagay doon as the source na talagang legit seller ka. Ayan, website or blog, search engine optimization. Use of social media platforms. Ito nagamit 'to ng mga netizens like yung mga may group or mga vloggers or mga influencers, gamit na gamit nila 'yan. Paid advertising, yung pagbo-boost, Google Ads, Facebook Ads. Offer freebies or samples. Like gumawa ka ng content and then marami siyang bonus or marami siyang freebies para mas ma-encourage sila sa'yo na bumili. Run sales and discounts kagaya ng mga 50% off. And provide excellent customer service. Para naman syempre balik-balikan ka ng client mo or ni buyer, kailangan friendly ka, approachable. Excellent. And product listings of digital products on your website. Nakagawa ka na. Meron ka ng digital products. Ngayon naman, ililist mo siya kung paano mo siya ilalagay sa account mo. Product title, be clear and descriptive. Dapat alam ni client mo or ni buyer kung ano yung nakalagay doon. Detailed para hindi siya maliligaw. Engaging product description, parang mapapa-wow siya. Parang, wow, ang ganda. Ganon. Visuals and mockups, mga samples ng mga kung ano makita mo doon. Pricing and product options. Call to actions like add to cart, buy now, instant download. Kung ano nakalagay sa description mo ng product. File and access information, licensing and usage rights. Isa na papasok sa MRR at sa PLR. And meron din tayong separate na separate na webinar. Resale allowed, pero hindi mo siya pwedeng i-modify. Unlike kay private label rights, ito pwede mo siyang meron kang karapatan na i-modify yung product. Lagyan mo ng sarili mong brand. At sa mga questions, can I edit this template in Canva? Merong mga templates na editable siya sa phone. Pero hindi mo siya sa experience ko kasi nahirapan ako yung like pag-e-edit ng text. Sumasama pati yung sa slides kaya hindi siya advisable sa phone or siguro sa stickers. Pwede. Then, how do I access my downloads? Nakalagay dapat yan. Pwede mo yan ma-download. Depende sa instruction ni seller kung paano mo siya i-approach. And what if I accidentally delete my files? Ayan ay kasama sa description ni buyer and ni seller. If may accidente mo siyang ma-delete, siguro naman meron siyang mga do's and don'ts or since bayad naman na siya, pwede mo siyang i-approach. Parang like, hi seller, may nangyari ganito, pwede po ba siyang i-access ulit? Ganun.
refund policy. Since ano nga 'to, since digital siya, hindi siya refundable talaga. Merong naglalagay diyan, nag-advertise, it is not refundable. Optimize for mga keywords. And mobile friendly dapat siya. So, yun lang. Thank you sa panonood, sa pagtsatsaga manood ng webinar na to. At kung gusto nyo talagang maintindihan pa si digital products at si Rocket PH, pwede kayong mag-purchase ng course ko. Ilalagay ko siya sa description box or yeah. Or comment kayo below kung gusto nyo maka-access sa course at ang price na is 2,099 pesos. So, see you sa mga interested mag-apply or mag-enroll sa aking course. Bye-bye!